yung elements, so on. Ano ba? Hindi ko alam kung ito yung totoo, ito yung gustong sagutin eh, no? Hindi ko lang sure kung ito yung. So let's say meron tayong set A. Ito ba 'yon? Is equals to is a set of 1, 2, 3. Tapos yung set B natin is 4, 5, 6. Tapos 3. Yan din ang 3. Yan. Ayan na. Yung mga subset na sasabi mo, ibig sabihin, yung symbol niya, di ba, meron sa baba, yung subset. Ayan yan. For example, C1 is subset ba ni A? Pag sinabi nating subset, part ba siya ng set A mo? Ibig sabihin, nandun ba yung 1 sa A? Ito yung A mo, may 1 ka doon, ibig sabihin true yan. Okay? Kasi nandun siya eh. Kunyari, ang tanong, 4 is subset of A. Nandun ba si A? Pag sinabi nating subset, part ba siya ng set A mo? Ibig sabihin, nandun ba yung 1 sa A? Ito yung A mo, may 1 ka doon, ibig sabihin true yan. Okay? Kasi nandun siya eh. Kunyari, ang tanong, 4 is subset of A. Nandun ba si A? Ay si A, si 4. Wala naman dun si 4, ibig sabihin ito ay false or mali. Ganun naman yung concept ng subset. Dapat nandun siya sa tinutukoy mo na set para masabi mo siyang subset. Okay? So kung gusto mo naman iba yung matutunan mo, let's say punta tayo sa union and intersection na. So nandito na tayo eh. So union, intersection, dali lang to. Tutuusin. Pag sinabi nating union, lahat ng numbers na nandoon sa sets na tinutukoy. For example, A union B. So ano ba yung mga numbers na nandun sa A tsaka sa B? Meron kang 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin meron ka dyang 1, 2, 3. Dahil may 3 ka na, nalagay mo na 4, 5, 6 yung sunod. Ngayon yung union mo. Pagdating naman sa A intersection B, ano yung merong pareho sa A and B mo? So meron ka ditong 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Yung parehas lang nila is 3. Therefore, yun lang yung magiging intersection mo. Kung gusto mo naman siya i-Venn diagram, pwede mo naman siya i-Venn diagram. Dahil may intersection ka dyan, let's say ito sa set A, ito sa set B, lagay mo muna yung intersection mo. Ibig sabihin, dito may ilalagay yun na sa gitna. So dito, yung intersection, yung number na meron sila parehas. So meron sila parehas 3, lalagay natin dito yung 3. Then proceed ka na sa set A mo. Ito yung set A mo ha, tanda mo yung bilog. Sakop pa si 3, diba? Tapos lagay mo dito sa side na to yung mga numbers na natira. So meron nga pang 1 and 2. Dito sa side na to yung mga numbers na natira. So meron nga pang 1 and 2. Lalagay mo dito yon. Pero part pa rin siya ni set A yung 3 ha. Kasi pag binilugan mo yung A, nandun pa rin yung 3. Ibig sabihin, sakop pa rin ni set A si 3. Pagdating naman sa B, ganun din. Trace mo muna yung B mo. Tapos ilagay mo yung wala. So meron ka ng 3. Meron ka pang 4, 5, 6. So, ganyan mo siya ilalagay pag sa Venn diagram. Anyways, madali lang naman yan. Yun lang muna. Okay na siguro yan, papi. Lang naman. Ito lang naman yung tanong mo subset eh. Ibig sabihin, dapat part siya doon. Okay? Okay na? Mapakilala kita rin sa parents ko. Hindi ko alam eh. Kawali na. Kawali. Ano po wala? Anyways, nice try rin na. So let's say meron tayong 1, 2, 3. So set A natin. Yung B natin is 2, 4, 6. Tapos yung universal set natin is For me po, kahit gusto ko po yung isang tao, ayoko po agad. ayaw ma-send. Parang for you po kasi Lagay mo lang pa isa-isa. Nyari, x squared. for you po kasi Lagay mo lang pa isa-isa.
Kunyari, x squared. Kasi what if Tapos, chat ka na naman ng iba. isang person ay pakakasama? Kung anong kasunod nun. I-decode ko na lang. Naman po, if gusto ko yung tao and gusto niya rin ako, well, Tapos, kunyari, universal set natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. mga So, ito sa universal set, no? may action din, well for me, I think, Uy, hindi nga ako engineering. Ba't hindi mo ilalagay yan? Hindi ko yun alam. kung gusto naman kita, then Anyway, okay. Pag tanong mo, ayoko po nung complicated. kunyari mga may ganito ba yung tanong mo? Yung may A complement? Kasi pag A complement, may makikita ka ditong guhit sa taas. Or pwede rin siyang A na may letter C. Ibig sabihin nito, titingnan mo yung set A mo. Set A. 1, 2, 3. Tapos titingin ka sa universal set mo. Kung ano yung wala sa universal set mo, yun yung magiging complement mo. Ibig sabihin, yung magiging sagot mo dito, kung meron kang 1, 2, 3 dito sa A mo, yung matitira dito is 4, 5, 6. Therefore, yun yung magiging A complement mo. Kung meron ka namang B complement, tingnan mo yung set B mo, tingnan mo yung universal set mo, kung ano yung wala sa universal set mo, meron kang 2, meron kang 4, meron kang 6. Ibig sabihin 1, 3, and 5. So, ganun lang naman yung sa yung complement. Dali-dali lang no? So, kung gusto mo naman A minus B, o A minus B. Pag minus naman, tingnan mo yung set mo. Meron kang A tsaka B, di ba? O, meron kang A, meron kang B. Cancelin mo yung parehas nila. Di ba parehas silang may 2? Tanggalin mo yon. Tapos yung matitira sa A, yun yung magiging sagot. Ibig sabihin na magiging sagot natin sa A minus B is 1, 3. Punta ka na naman B minus A. Siguro po yung, Punta ka naman sa B minus A. Pabalik naman. lagi ko po May parehas silang 2. Dahil nauna yung letter B mo, yung natira doon, yung magiging sagot. Ibig sabihin 4, 6. So, ganun pag sa difference. yung effort na parang mag-give ako sa kanya, kahit Diba? pumunta, nalala ko siya. Kunyari, kinomplement natin to. Sagot natin is A minus B. Tapos complement. Dahil nasagutan na natin si A minus B, which is eto, na ang sagot doon is 1, 3. Ano ngayon yung wala sa universal set? Kung meron tayong 1, 3, titanggalin mo si 1, tanggalin mo si 3, may matitirang 2, 4, 5, 6. Ayun yung magiging sagot mo. Pag complement, yung wala sa universal set. Okay? Kung meron naman tayong B minus A complement, same process, dahil nasunod natin si B minus A, which is eto, meron siyang 4, 6. Punta ka sa universal set mo, Effort na ginawa ko sa merong 4, 6, ang matitira is 1, 2, 3, tsaka 5. as a student, Ganun lang yun. management student, and nagpa-pageant din ako. Dumating ako sa point na papasok ako sa school na walang Ayun lang yun sa A complement tsaka B complement. Tas yun. madami akong